Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga papi. At isang ulang araw na naman po sa ating lahat. Kaya medyo pagpasensya nyo na po yung aking background kung medyo maingay kasi medyo po malakas yung ulan dito sa amin. At ito na nga po mga ka-business, mga papi, for today's video po ay gawin po natin ng reaksyon. Itong patungkol dito sa naging hidwaan o tampuhan nito si Ate Mengay at nito si Borno. Pero bago po natin talakayin itong patungkol dito kay Ate Mengay at Borno, ay gusto ko muna pong bigyan ng komento itong patungkol dito sa nabasa kong comment ng isang viewers nito si Ka-Business. At ito po yung comment ni Miles Away from Home 852. Ito po yung sabi niya. Wala akong ibang mapanood na ibang vlog. Puro ganito, walang gana, promise. Paano lumaki ang subscriber at viewers kung puro away, di paghahanap sa tutulungan? Bukas na naman, dancing na naman, susmiyo. Yan po yung sinabi nitong si Miles Away from Home 852. Alam niyo po, Ma'am Miles, hindi ko alam kung talagang solid supporters ka ng Ka-Business. Bakit mo natanong yan? Bakit mo natanong kung bakit lumaki ang subscriber at viewers nitong sila Ka-Business? At tila ba hindi ka nakakakita ng ginagawa nilang pagtulong? Hindi ka ba aware na itong sila Ka-Business ay lumaki ang subscriber ng dahil sa ginagawa nilang pagtulong? Na nung hindi pa sila nagkakaproblema sa revenue, ay tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pagtulong. Napakarami na nilang tinulungan o natulungan. Alam naman po ng marami yan. Siguro pwera na lang sa inyo. Kung bagong subscriber lang po kayo, balikan nyo po yung mga dating mga video ni Ka-Business kung paano po sila tumulong doon. Makikita nyo po doon kung gaano kagalantin tumulong yan sila Ka-Business. Nagbibigay nga po ng puhunan yan eh. At yung mga nabigyan niya ng pampuhunan, puro sumablay. At ang pagtulong po nila dati ay tuloy-tuloy po yan. At doon po lumaki ang subscriber at viewers ni Ka-Business dahil doon sa ginagawa nilang pagtulong. Nalimitahan na nga lang po yung kanilang ginagawang pagtulong nito mga nakaraan na nga lang po. Na dahil nga po doon sa pagkakaroon nila ng problema sa revenue.
Dahil una po, bumaba talaga po. Alam naman po natin yan. Nakita din naman po natin na bumaba talaga ang viewers nito sila ka-business o ng views nito sila ka-business. Tapos nagkaroon pa nga po sila ng problema sa kanilang YouTube channel. At hindi din naman po inilihim yan nila ka-business. Yung pagbaba ng kanilang views at yung pagkakaroon nila ng problema doon sa kanilang YouTube channel. Hindi po yan naging lihim. Kaya nga po gumagawa ng paraan ito sila ka-business para tuloy-tuloy na makapag-vlog at nang sa ganun makaipon muli sila ng pondo para pambira. At itong mga nakaraan nga lang po, kung matatandaan natin, simula noong binira nila ito si Tatay Elias Bobis, na kung saan ay nagkaroon pa nga po kami ng ambagan ng isang binuo namin GC nito si Ma'am MK. Simula po nung mag-mission nga po sila dito kay Tatay Elias Bobis, ay nagsunod-sunod na po yan. Nagsunod-sunod na po yung ginawa nilang pagbira. Dahil pagkaalis nila dito kay Tatay Bobis, dumiretso po sila sa misyon. Naghanap po sila ng isang kababayan nating matutulungan. At ang nakita nga po nila ay yung isang tatay na nangangalakal, na pinaabutan po nila ng isang set ng ayuda at binigyan din nila ng assistant. Pagkatapos niyang kay tatay na yan, yung kay tatay na nangangalakal, kagad nila po sinundan yan. At ito nga po yung kay Christian, yung pagpunta po o yung muling pagdalaw nila dito kay Christian. Hinatidan po nila ng ayuda ulit ito sila Christian, ng isang set na ayuda. At bukod doon, ay meron pa sanang sorpresa itong si ka-business na sasabihin dito kay Nanay Indrile. At batid naman po natin na yung sorpresa nito sila ka-business dito kay Nanay Indrile ay yung patungkol po dun sa lupang pangarap. Dahil isa po sa ginagawang pagtulong ngayon ni ka-business ay yung pagbibigay niya ng matitirikan lupa doon sa lupang pangarap. At ang alam ko ay isa itong si Nanay Indrile doon sa mabibigyan ng pwesto dyan sa lupang pangarap na yan. Pagkatapos dito kay La Christian, ay dumiretso naman sila dito kay Ate Michelle. Ito po yung isang tinutulungan nila na nakatira doon sa may gilid ng creek. At nung pumunta nga po sila dito kay na Ate Michelle, ay dinalhan din po nila ito ng isang set ng ayuda. Binigyan ng cash assistant at binigyan din po ng pwesto doon sa lupang pangarap. Dahil yun nga po, nakita nila ka-business na delikado naman talaga yung tayo ng bahay dito nila Ate Michelle. Bagamat sinasabi ni Ate Michelle na never pang inabot ng tubig yung kanilang bahay kahit bumabaha, ay iba pa rin po kasi mga ka-business mga papi. Gilid na gilid sila ng creek. Kumbaga napakadelikado po ng kanilang tayo na yon. Lalo na nga po't may mga anak silang bata. At kung tutuusin mga ka-business mga kapapi, ito sila Ate Michelle ay matagal ng gusto ito nila ka-business na matulungan, na mailipat ng bahay dahil nga po dun sa delikado nilang kalagayan dito sa tabi ng creek. At ito na nga po yung naging pagkakataon nila ka-business, na mabigyan nito sila Ate Michelle ng lupang matitirikan ng kanilang bahay doon sa lupang pangarap. At hindi lang po yan mga ka-business mga papi. Pagkatapos nila dyan kay Ate Michelle, ay pinuntahan naman nila ito si Ate Susan. Ito si Ate Susan po ay dati na natulungan nito sila ka-business. Pero yun nga po, dahil sa mga ilang bagay-bagay na ipinaliwanag din naman ni ka-business kung bakit nila naihinto ang pagtulong dito kay Ate Susan. Pero dahil nga po sa nabalitaan nila yung nangyari dito kay Ate Susan o sa pamilya ni Ate Susan, ay kaagad din po nilang pinuntahan. Kaya lang nung punta nila dito ay wala doon si Ate Susan. At ang inabutan lang nila ka-business ay yung anak ni Ate Susan na dalagita na rin po. At nung nandito na nga po sila kay Ate Susan, ay pinaabutan din po nila ito ng isang set na ayuda at kas-assistant. At bukod nga po dyan, ay gusto pang pag-aralin ni ka-business itong anak ni Ate Susan na si Sandara.
Kumbaga, inisa-isa ko po yan mga kabisnes mga papi para ipakita sa inyo o para ipagbigay alam sa inyo, lalo na nga po dito kay Melissa Way from Home, na itong sila kabisnes ay nagiging tuloy-tuloy na muli yung kanilang pagtulong. Nagiging tuloy-tuloy na ulit po yung kanilang pagmimisyon. At hindi po ba natin nakikita yon? Tapos ito nagkaroon sila ng upload about Ate Mingay at Bornok, ay ganyan na agad yung magiging comment nyo. Ibig po ba sabihin, yung sunod-sunod na pagtulong ni kabisnes na yon ay kaya agad natin siyang questionin nang dahil dito sa upload niya patungkol dito kay Ate Mingay at Bornok? Ganun ba yun mga kabisnes mga papi? Ganun ba natin sinisilip itong sila kabisnes? Na parang kinakalimutan na agad natin kung ano yung magaganda niyang ginawa. Na kung tutuusin, ay kahit nga po may problema pa itong sila kabisnes sa kanilang channel at nakikita natin na mababa pa talaga yung kanilang views, ay nagsusumika po silang tumulong. Nagsusumika po silang ipagpatuloy yung kanilang adhikaing makatulong. Tapos sa ganitong isang video lang na i-upload nila na hindi pagtulong, ay babatikusin na agad po natin sila. Hindi naman po nila maiiwasan yan eh. Hindi po nila maiiwasan mag-upload ng mga ganyan. Dahil itong si kabisnes nga po ay transparent. Kung ano yung nangyayari dito sa loob ng kabisnes family, ay gusto niya na i-update sa ating mga viewers. Kaya alam nyo po, bago po natin sabihin yan, silipin muna po natin yung mga nakaraang araw kung ano po yung kanilang mga naging upload. Kung puro ba ganyan. Nakikita na po natin yung pagbabalik nila kabisnes doon sa pagtulong, doon sa pagmimisyon. At para po sa akin mga kabisnes mga papi, itong ginawang pag-aayos ni kabisnes dito kay Ate Mingay at Bornok ay bahagi po ito ng kanyang pagtulong. Dahil kung hahayaan lang po nila yan, lalaki yung gusot. Kaya bilang isang namumuno, dito nga po sa family kabisnes, ay hindi po niya hinahayaan yan. Kaya nga po kaagad niyang ginagawa ng paraan para yung mga gusot sa kanilang, sa loob ng kanilang pamilya, ay matapos na agad. Bahagi pa rin po yan ng pagtulong mga kabisnes mga kapapi. At kung i-vlog man po ni kabisnes yan, normal po yan. Normal na i-vlog yan ni kabisnes. Para nga po maging transparent sa atin. Para nakikita din po natin kung ano yung nangyayari dyan sa loob ng family kabisnes. At kung tutuusin mga kabisnes mga papi, itong ganitong vlog ni kabisnes na pag-aayos sa mga nagkakaroon ng hidwaan dito sa kanyang pamilya, ay hindi na po yan bago. Marami na pong vlog dyan si kabisnes. Natulad nga po ng sabi ko, bahagi pa rin po yan ng pagtulong. Dahil pinag-ayos niya po ito si Bornok at ito si Ate Mingay. Hindi po ba tayo masaya doon? Na nakikita natin na itong si kabisnes ay nagiging alerto sa mga ganitong gusot pagdating sa kanyang pamilya. Na itong mga ganitong nagkakaroon ng samaan ng loob ay kaagad niyang pinag-aayos. Hindi po ba tayo masaya dyan? Para i-comment natin ng ganyan si kabisnes. Para i-question natin ng ganyan si kabisnes. Nasabi ko nga, na dahil lang dito sa isang vlog na ito ni patungkol dito kay Ate Mingay pa lang, ay ganyan na agad yung sasabihin natin kay kabisnes. At hindi na agad natin sinilip yung mga ginawa nila nitong mga nakaraang araw. Na yun nga po, yung sunod-sunod nilang pagmimisyon. Tapos ito patungkol naman dito kay Ate Mingay at Bornok. Kaunting pagpapayo lang po yung aking gagawin. Lalo na po dito kay Ate Mingay. Kasi, alam mo Ate Mingay, kung tutuusin, padalawang beses na yan, na nagkakaroon kayo ng pagkakasira o nagkakaroon ka ng hindi pagkakaunawaan dito sa iyong kapamilya
dito sa ka-business family nang dahil dyan sa utang-utang na yan. Noong una si Nika at si Junjun, nag-away-away kayo nang dahil din sa pag-utang. At ikaw din yung involved dito, Ate Mengay. Yung pag-utang mo, hindi ko alam kung kanino ka ba umutang, kung kay Junjun ba o kay Nika. Hindi ko na matandaan. Pero yun din pag-utang ng pera, dyan din yung pinagsimulan nyo ng away-away. Inayos din kayo dyan ni ka-business. Tapos eto na naman. Kay Bornok naman. Nangutang ka kay Bornok. Pinautang ka naman ni Bornok dahil sa pag-unawa ni Bornok. Tapos ang ending, ikaw pa yung magagalit dito kay Bornok. Bagamat itong pag-aayos ni ka-business, patungkol dito sa naging issue nyo ni Bornok, ay hindi pa tapos. Ay eto pa pangaralan na kita, Ate Mengay. Alam ko mas matanda ka sa akin, Ate Mengay. Pero Ate Mengay, ikaw yung nangutang eh. Tapos ikaw pa yung magagalit. Ikaw pa yung sasama ng loob. Tama yung sinabi ni Bornok ay nagpautang lang siya. Pero bakit siya pa yung parang nagagalitan mo? Ay di ba dapat magpasalamat ka pa nga dito kay Bornok dahil nung panahong ikay nangangailangan ay may naiabot siya sa'yo. Kaya ngayon naman, na itong si Bornok naman yung nangangailangan, ay wag mo naman siya kagalitan kung ikay sisingilin. Ang nabanggit kasi dito ni Bornok, parang narinig mo yung pag-uusap nila ni Mercedes na patungkol nga dyan sa utang na yan. Na parang pinasisingil nito si Bornok yung kalahati o yung 500. At nung marinig mo yun, ay hindi ka na nag-antay na pumunta pa sa iyo si Mercedes. At pumunta ka na nga dito kay Bornok at binayaran mo ng pagalit. Yun yung masakit doon, Ate Mengay. Pagalit mong binayaran si Bornok. Hindi na nga daw nakahimik si Bornok eh. Kumbaga, ikaw na nga yung ginawa ng pabor. Noong nangangailangan naman itong gumawa sa iyo ng pabor, ikaw pa yung galit, Ate Mengay. Bakit naman ganun? Tapos nung kinakausap ka ni Kuya Buknoy, patungkol dyan sa ikinasasama mo ng loob dito kay Bornok, ay sasabihan mo pa si Kuya Buknoy na wag makialam. Asawa mo yan, Ate Mengay. Paano hindi yan makikialam? Parang ang sama naman yata nang kayo mag-asawa sa loob ng bahay, ay ikaw lang yung magdidesisyon. Lalo na nga't lalaki ito si Kuya Buknoy. Dapat lahat ng nangyayari dyan sa loob ng bahay nyo ay may ginagawa din ito si Kuya Buknoy para ayusin, lalo na nga't ganyang gulo. Kumbaga may karapatan din ito si Kuya Buknoy na umaksyon sa kung ano man yung nangyayari dyan sa loob ng bahay nyo o dyan sa loob ng pamilya nyo. Kumbaga, wag mo namang masyadong underin, Ate Mengay, si Kuya Buknoy. Yun lang yung payo ko. Tapos yung ganyang pag-utang-utang, Ate Mengay, pare-pareho kayong sumasahod eh. Alam ko pare-pareho kayong sumasahod. At noon yung sahod day parang narinig ko na halos dumoble yung mga revenue nito sila Kuya Buknoy. Bagay ito si Intoy at si Bay. Ibig sabihin, mas malaki yung pinepera nyo kumpara dito kay Bornok. Ang pinagtataka ko lang, Ate Mengay, ay bakit nagagawa nyo pang umutang? Yun lang yung pinagtataka ko. Pero kung tutuusin, okay lang naman yan eh. Wala namang masamang umutang eh. Ang masama nga lang, ay yung pag ikay nangutang at ikay sisingilin na, ikaw pa yung galit. Yun yung hindi maganda doon. Yun yung nakikita kong hindi maganda doon. Pasensya na, Ate Mengay ha, hindi kita binabash, hindi kita idinadown sa reaction video kong ito. Kumbaga, sinasabi ko lang yung opinion ko dito. At pasensya na rin, Kuya Bok, kung labas ako ng ganitong komento. Patungkol nga po doon sa nangyaring yan. Bagamat sabi ko nga, hindi pa tapos yan, hindi pa natin nakukuha yung panig ni Ate Mengay, pero malinaw naman po
na may ganyang pangyayari kung bakit nagkaroon ng hidwaan ito si Bornok at ito si Ate Mengay. Nasabi nga ni Bornok ay wala naman siyang galit dito kay Ate Mengay. Itong si Ate Mengay lang ang parang may galit sa kanya o may sama ng loob sa kanya. At ang nakikita nga lang po na dahilan nito si Bornok ay yung patungkol doon sa utang o yung inutang sa kanya ni Ate Mengay. Kaya Ate Mengay, ang payo ko lang sa iyo, kung sakali man na may ganito kang pagkakautang sa ibang tao, wag mo namang awayin yung may utang pa sa iyo o yung taong pinagkakautangan mo. Mas maganda nga dyan, ibalik mo ang pagpapasalamat dahil nung panahong ikay nagigipit, ay napahiram ka nila. At isa pa para sa akin, itong mga ganitong bagay, itong ganitong hindi nyo pagkakaunawaan, ay mas maganda kung hindi nyo napahahabain. Yung hindi na umabot sa pagbablog pa ni ka-business, yung aayusin pa kayo dito sa loob ng vlog. Sana hindi nyo na pinapaabot ng ganyan. Na kung ano man yung sama mo ng loob dito kay Bornok, kung halimbawa man sabihin mong hindi patungkol yun sa utang na yan ang ikinasama mo ng loob dito kay Bornok, dapat sinasabi mo agad ng diretso kay Bornok. Pinag-uusapan nyo na ng mas maaga yan at hindi nyo na pinapatagal pa. Dahil nasa sa isang pamilya kayo eh. Di ba yun naman yung billing ni ka-business? Magturingan kayo bilang isang pamilya. At ang isang pamilya, ang isang malusog na pamilya, ay lagi may pagkakaunawaan. Bagamat minsan, ay hindi maiiwasan talaga na magkaroon ng samaan ng loob, pero sa dapat, ay hindi nyo pinatatagal yan ng isang araw. Wala namang problemang hindi naaayos eh. Katulad yan, pinatagal nyo. Nang pagharapin kayo ni ka-business at inayos, malamang sa malamang magkakaayos kayo niyan. Kasi hindi pa nga tapos yung video eh. May part 2 pa. Kaya hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari. Pero alam naman natin na ang ending niyan ay magkakaayos din kayo. Ang tanong ko lang, hindi nyo ba kayang gawin yun ng kayo-kayo lang? Hindi nyo ba kayang gawin yun ng hindi namamagitan si ka-business? Na yung magkaayos-ayos kayo, magkapatawaran kayo doon sa mga samaan nyo ng loob? Hindi nyo ba kayang pag-usapan yan ng kayo na lang? At hindi na nadadamay itong si ka-business? Tapos eto nga, na pag na-vlog ni ka-business, ay ang nag-aalma naman ay ang mga viewers niya. At ibabash si ka-business. Kumbaga, nang dahil sa inyo, ay eto, nababati ko si ka-business. Na kung tutuusin, sabi ko nga, ay hindi naman ililihim ni ka-business kung ano yung nangyayari dyan sa loob ng ka-business family. Kasi nga transparent si ka-business. Pero, kung kayo gagalaw, kung kayo mismo ang gagawa ng paraan na hindi napahabain yan, hindi naman para i-vlog na yan ni ka-business kung nangyari na. Kung malaman niya yung ayos na kayo. Kumbaga nagkaayos na kayo. Hindi na para i-vlog yan ni ka-business. Pero dahil nga sa pinahaba nyo, at pinaabot nyo pa ng ilang araw o ilang linggo, ay natural lang yan na mapasama yan sa vlog ni ka-business para alam naman ng mga viewers kung ano nga ba yung nangyayari sa inyo. Kaya sana Ate Mengay, at gano'n na rin doon sa mga iba pang membrong ng Kagwang at na mga EMS, sana naman sa susunod na ganito magkakaroon kayo ng sama ng loob. Huwag nyo nang patagalin, huwag nyo nang paabutin pa na makakaabot hanggang sa i-vlog pa nga yan ni ka-business. Halimbawa, ikaw Ate Mengay, may sama ka ng loob o may hindi ka nagustuhang ugali ng isa sa mga kasama mo dyan, mas maganda prangkahin mo na agad sila. Sabihin mo na ito, hindi ko gusto itong ginawa mong ito. Kuhanin mo din yung paliwanag nila. Parang hindi na humaba. Kasi nga iisang pamilya kayo. Tapos iisang bahay pa ang tinutuluyan nyo. Ika nga yung respeto at hiyaman lang dito kay Laka Business. Yun na lang dapat ang ikonsidera nyo. Kaya respeto nyo sila ka-business
bilang isang pinuno, bilang isang tumatayong tatay ng family ka business. Respeto nyo siya. At magkaroon din kayo ng hiya sa kanya. Dahil unang-una, bahay niya yung tinutuluyan nyo. Nagmagandang loob siya na diyan kayo patirahin para hindi na nga kayo bumayad. Hindi na kayo umupa ng bahay. Ganon din dito kay Bornok. Pinatuloy ka dyan, nito sila ka-business, para safety naman yung pamilya. Kaya yung pagbabalik ng respeto at hiya dito kay Laka Business, gawin nyo. At yung mga ganyan niyang samaan ng loob, huwag nyo nang palakihin, huwag nyo nang pahabain, huwag nyo nang patagalin. Total, ang bili naman nga sa inyo ni ka-business ay magturingan kayong bilang isang pamilya. Ayun yung ipasok nyo sa puso nyo. At ang isang strong na pamilya, nagkakaroon man yan ng sama ng loob, pero hindi yan pinagtatagal. Ganon ang isang totoong pamilya. Kaya sa susunod, Ate Mengay, Bornok, o sa mga iba pang kagwang at mga EMS, sana yung mga ganyang mga alit-alitan o samaan ng loob, huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang paabutin pa na hanggang sa kayo maiblog. Kayo na mag-ayos. Huwag nyo nang hintayin pang pumagitna pa sa inyo itong si ka-business. Kaya nyo naman yan eh. Kayang-kaya nyo yan. Basta gagawin nyo lang. At basta isa puso nyo din lang yung pagiging pamilya nyo sa isa't isa. Yun lang po. Paano po mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman po makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy yung magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa akin mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa akin mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa inyo Ma'am Erlinda. At yun, suportahan din po natin ang channel nito si Ma'am Erlinda. Ang Erlinda Official Vlog po. Pasuportahan po. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo. At maraming salamat din po sir sa inyong naging pagsuporta sa akin. At yun, ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si ka-business. Itong sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bogie Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official, at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at pasuportahan din po ang mga kagwang nitong si ka-business. Ito palang channel po ni Kuya Damo ay Kagwang Damulag 2.0 Official. Yan pala po yung kanyang bagong YouTube channel. Pasupport po yan. At syempre ganon din po itong aking mga kasama reactor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, at Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin.
Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.